Mga kaibigan, mga kababayan, sa Pilipinas, sa Estados Unidos, sa Canada, sa Australia, sa United Kingdom, sa Italy, sa Germany, sa Japan, sa New Zealand at sa Hong Kong. Oo ha, kayo roon mga OFW na nagpapakahirap para sa pamilya at mga kabataan na naghahanap ng pag-asa sa gitna ng dilaw at berde na politika. Ito na naman po ako, Silan, ang inyong walk na hindi natatakot magsabi ng katotohanan. Katulad ng aking idolo, si Deo Macalma, yung matandang joket na may sharp na dila at mas matalas pang utak kaysa sa budget knife ni Saldico. Ngayon, sa gitna ng baha na hindi lang sa lansangan, kundi sa bulsa ng gobyerno, tanong natin, ay Pangulong Bongbong, hindi ako, sabi ni Bongbong Marcos, hindi ako abogado, pag walang ebidensya, walang kaso. Pero teka, Mr. President, kung ganyan ang rule book mo, bakit parang ang pamilya mo ang referee, judge at player all in one? At si Martin Romualdez, ang pinsang mong mukhang perpekto sa litrato pero parang go sa listahan ng kakasuhan. Bakit wala siya roon? Sa ilang mga minuto na ito, huhukayin natin ang flood control scam na nagkakahalaga ng 10 billion pesos, ang mga buycam insertions na parang magic trick at ang family dynasty na mas matibay pa sa Malacanang fence. Handa na ba kayo? Subscribe na, i-like at mag-comment. Walk with me. Para sa susunod na expose, tayo'y sama-sama at para sa mga OFW at youth, ito ang inyong sandigan. Hindi lang ang politika, kundi ang katotohanan. Mga kawok, simulan natin sa basics para hindi maging confusing tulad ng 2025 budget. Noong September 2025, sumabog ang bombang flood control projects, 10 billion pesos na inilaan para sa mga proyekto laban sa baha. Pero ano ang nangyari? Ghost projects, walang lupa, walang kontratista, walang kahit anong kontrol, kundi kontrol lang ng pera sa bulsa ng iilan. Ayon sa NBI, DOJ at AMLC reports, oo factual ito. Hindi chismis mula sa tindera. 37 na mambabatas, DPWH officials at kontratista tulad ng mag-asawang Sara at Curly Discaya ang pinangalanan sa listahan ng kakasuhan. Pero teka, nasaan si Martin Romualdez, ang dating House Speaker na may nag-appoint kay Saldico bilang chair ng Appropriations Committee? Walang pangalan, parang nakatago sa ilalim ng kama ng kanyang pinsan si BBM. Alalahanin natin si Romualdez, ang kingmaker ng Kamara, ay nag-resign noong October 2025 amid the storm, literally and figuratively. Pero bakit wala siya sa DOJ list? Sabi ni BBM sa isang press con noong November 13, 2025, I don't think so. Walang ebidensya pa. Ito na naman ang favorite line. Walang ebidensya, walang kaso. Mr. President, hindi ka nga abogado. Pero alam mo ba, sa batas, negligence ay ebidensya rin Si Ombudsman Boying Rimulya mismo ang nagsabi, posibleng gross inexcusable negligence si Romualdez dahil sa pag-appoint kay Ko na siya nag-insert ng 241 billion pesos na BICAM na parang extra cheese sa pizza pero walang bayad. At sa Senado si Senador Cheese Escudero pa ang nagtatanong, bakit wala pa rin si Romualdez sa listahan? Netizens, nag-viral ang nasaan si Romualdez with memes mas funny kaysa sa excuse ni Ko. Para sa mga kabataan, itong lesson hindi porket may degree sa Oxford o Harvard tulad ni BBM ay hindi na accountable. At kayo, mga OFW sa Canada at Australia na nagre-remit ng $30 billion taon-taon, ito ang pera nyo ang nawawala sa baha ng korupsyon. Ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang bituin ng show, Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Si BBM ang unity team leader na mas mahilig sa team ng pamilya kaysa sa bayan. Noong kampanya, promise ng bagong Pilipinas. Pero anong nangyari? Flood control scam na nag-iwan ng milyong Pilipino na lumulutang sa tubig at utang. At si Romualdez ang pinsan na nagiging speaker dahil sa bloodline, hindi sa brain line. Ayon sa PhilStar, at ABS-CBN reports, implicated siya sa kickbacks at falsified documents. 12 counts pa ng graft. Pero bakit walang kaso? Kasi walang ebidensya daw. Teka, Mr. President, kung walang ebidensya, bakit may Senate hearings na nagpo-point sa kanya? Pero in fairness naman, doon lang siya pinangalanan. Pero marami po ang naniniwala na it will lead
to him po, no? Si Senador Amy Marcos pa ang hindi naniniwala sa pangako mo na walang Merry Christmas sa mga sangkot kasi nga family first. Okay, ito ay parang The Godfather pero Filipino edition. Si BBM ang Don Corleone, ha? Si Romualdez ang consigliere na nagpo-protect ng empire. At tayo ang extras na nagbabayad ng ticket, ha? Intellectual point tayo mga kaibigan. Sa 1987 Constitution, Article 11, Section 1, public office is a public trust. Pero sa dynasty na ito, trust fund ang trust. Para sa mga kabataan sa Japan at New Zealand, huwag kayong maging tulad nila. Mag-aral, magtrabaho, at mag-demand ng accountability. At kayo sa UK at Italy na nagpapakita ng model na demokrasya, tignan nyo ang Pilipinas. Mas matagal pa ang line sa COMELEC kaysa sa hustisya. At ito ang tweety twist, ha? Kung walang ebidensya kay Romualdez, bakit parang ang ebidensya ay nawawala tulad ng budget? Parang magic, abracadabra, pera nyo, poof, gone. Mga kaibigan, mga kawok, hindi ito opinion lang, ha? Factual ito. Batay sa 2025 reports, ha? Una, ang BICAM insertions. Si Saldico, inappoint ni Romualdez. Pero ano po yan, no? Parang inelect na rin siya. Pero syempre, personal preference yan ni Speaker Martin Romualdez. Nag-insert daw na di umano ng 241 billion pesos na hindi dumaan sa proper review. Resulta, ghost projects. Sa flood control na nag-iwan ng 50,000 pamilya na walang tahanan. Ayon sa DSW data, pangalawa, si Sara Duterte mismo ang nagsabi, charge si BBM at Romualdez. Sa isang rally noong November 13, 2025, at ang ombudsman nag-file pa ng negligence case potential. Bakit delay? Kasi sa Pilipinas, justice is like traffic, is slow at minsan may shortcut para sa mayaman. Para sa mga OFW sa Germany at Hong Kong, kayo ang backbone ng ekonomiya natin, ha? Pero kayo rin ang victims ng scam na ito. Ha? Perang remit nyo ang nawawala, ha? Sa mga kabataan, gamitin nyo ang social media hindi para mag-chismis kundi mag-demand tulad ng hashtag laban para sa katotohanan. Okay, si Romualdez dating iron hand ng kamera, ngayon parang iron lang, hindi makahinga sa pressure pero hindi pa rin nahuhuli. Mga kababayan sa Philippines, mula Manila hanggang Mindanao, salamat sa inyong lakas. Sa US, Canada, Australia, UK, Italy, Germany, Japan, New Zealand, Hong Kong, kayo ang tunay na heroes. Nagpapakita na posibleng ang pagbabago kahit abroad. Para sa mga kabataan, ito ang inyong oras, hindi ang dynasties. Subscribe na sa channel. Mag-join ng membership para sa exclusive content. Sama-sama, laban tayo. Ano ang susunod mga kaibigan? ICC cases, Maharlika Fund, manatili tayong walk alert at witty mga kaibigan. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Ako nadudurog eh. No, pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLand, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan, hashtag #WalkWithLand. Salamat mga kawok. See you next time. God bless the Philippines and justice. Mabuhay ang Pilipinas.